Ika-87 kabanata. Bago tuluyang pumunta ni Beast sa Dead Zone, sa kuta ng Demon Hunters, ay nagpa siya muna itong maglibot sa syudad ng Purif. Sinabi sa kanya ni Ryzen na pupuntahan siya nito sa oras na magpunta na sa kanya ang maghahatid sa kanila sa kabilang parte ng mundo, sa lugar kung nasaan ang mga demons. Ngayon lang niya ginawa ang bagay na ito. Nang kasama nga niya noon si Speed, ay palagi rin kaagad siyang bumabalik sa loob ng kagubatan dahil hindi siya sanay sa maraming tao, lalong hindi siya komportable na walang nakikitang mga puno sa paligid. Kung titingnan ay masasabing maunlad ang syudad. Sadyang mas maunlad at mas mayaman nga lang ang 7 iba pa. Sa kabila ng mahika at kapangyarihang umiiral sa bawat isa, ay naroon pa rin ang teknolohiya na mas pinayabong ng mga abilidad na naaangkop dito. Hindi nawala ang siyensya na nagagamit nila sa pagpapabilis ng mga bagay-bagay patungo sa pag-unlad mula sa sakunang naganap noong sumabog ang kalahati ng kanilang planeta. Tiningala ni Beast ang ilang nagtataasang gusali na kanyang nadaraanan. Nakakalula itong pagmasdan at ngayon lang niya ito lubusang napansin. Pinansin din niya ang mga nakakasalubong niya, napapatingin ng ilan sa kanya kapag dumaraan siya. Dahil siguro ito sa suot niyang luma at may karumihang damit. Wala naman kasi siyang pera para bumili ng damit, kaya ito lang ang mayroon siya. Nakikita niya ang emosyon ng bawat isa. May masaya, may tumatawa at may mga seryoso at nagmamadali. May mga may kasama at mayroon ding mag-isa. Hinayaan lang niya ang kanyang mga paa na dalhin siya sa kung saan. Kung pagmamasdan ang paligid ay parang walang nangyari. Pero napansin na rin naman niya ang mga heroes at ilang mga kasama nito na seryosong nagmamatiyag sa buong syudad. Nakikita rin niya ang ilan na lumilipad sa ere. Narating niya ang Purif Spark. Isa ito sa paboritong pasyalan ng karamihan sa syudad. Nakita nga niya na may mga tao ang masayang naglalakad dito. Sa gitna ng malawak na damuhan ay naroon ang mga batang masayang naglalaro kasama ang kanilang mga magulang. Marami rin ang umiikot na nagtitinda ng mga pagkain, lalo na ang ice cream at cotton candies. Huminga si Beast ng malalim at pinasok ang lugar. Ngayon lang siya nakarating dito. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa rito, pero nang obserbahan niya ang paligid ay nakita niya na maraming naglalagi rito. Karamihan nga ay mga babae at lalaki na magkakahawak ang kamay. May mga grupuhan din na masayang kumakain sa damuhan habang nakaupo. May mga kumakanta sa kung saan at may mga sumasayaw rin sa ilang bahagi dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Isang bata ang biglang nadapa dahil sa pagtakbo nito. Nakita niyang nagasgas ang tuhod nito at madaling lumuhat umiyak. Muli siyang naglakad habang napapakinggan ang pag-iyak nito. Ang mga tao ay patuloy rin sa pagdaan. Nasaan ba ang magulang ng batang iyon na mas lalo pang umiyak ng malakas nang dumugo na ang tuhod nito? Nagdilim bigla ang mga mata ni Beast at huminto sa paglakad nang malampasan niya ang batang nakaupo sa daanan. Nilingon niya ito at hindi siya nagdalawang isip na itayo ito at patahanin. Okay ka lang ba? Akin na ang sugat mo, papagalingin ko. Ngunit bago pa man niya ito matulungan, ay umihip na lamang ang hangin ng isang babaeng may asul na buhok ang nakita niyang tinutulungan ito. Pinaghilom nito ang sugat nito at nginitian. Okay ka na, huwag ka nang umiyak. Nakangiting wika ng dalagang nakasuot ng itim na shirt at white pants. Ang mga tao nga ay napatingin sa babaeng iyon at madali nilang nakilala kung sino ito. Hindi ba siya ang anak ng fireman? Si Freya Manchester? Oo nga, siya nga. Narinig ni Freya ang mga bulong-bulungang iyon at nagdilim ang kanyang paningin dahil doon. Naiinis siya sa mga taong narito kasi ni isa ay wala man lang tumulong sa batang nadapa. Para silang mga bulag na walang pakialam sa paligid. Marshall, nandito ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap. Isang batang may mas matandang edad
ang bigla namang dumating. Nang makita nito ang batang malapit kay Freya ay kaagad nito itong nilapitan at hinawakan ng kamay. Anong nangyari sa iyo? Akala ko kung saan ka na napunta. Maglaro na tayo. Nakangiting wika ng bata sa kapatid nito at ngumiti rin ng kausap nito. Salamat po ate, sabi ng bata kay Freya nang nakangiti. Si Freya naman ay nginitian din ito at napatingin sa kuya nito. Alagaan mo ang kapatid mo, mahalin mo siya at protektahan. Wika ni Freya na may naramdamang kurot sa kanyang puso nang sabihin iyon. Opo ate, paglaki ko po ay magiging hero ako para protektahan si Marshall. Masayang wika ng kuya ng bata at pagkatapos ay inakbayan nito ang kanyang kapatid at masayang umalis. Tumayo na si Freya at pinagmasdan ng papalayong magkapatid. Ang kanyang nakangiting imahe ay unti-unting napalitan ng kaseryosohan. Nagpunta siya rito para pagaanin ang sarili. Parang ang dami nang nangyari at kailangan niyang magpahinga. Ayaw rin niya sa bahay nila dahil naroon ng kuya niyang si Helio. Isang araw lang, sana maging okay ang araw na ito, sabi ng dalaga sa sarili at nagsimula na siyang maglakad. Kaso bumangga siya sa harapan ng isang nakatayong lalaki na hindi umaalis sa tayo nito. Nakaramdam siya ng biglang pagkainis at mabilis siyang umatras para tingnan kung sino ang individual na hindi man lang umalis sa kanyang daraanan. Marumi at lumang damit, nakatsinelas at nang dumiretso ang tingin niya sa mukha nito ay isang walang buhok na lalaki ang kanyang nakita. Nakatingin ito sa kanya at siya ay nakaramdam ng kabog sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo rito, Beast? Tanong niya na sinamahan niya ng pagsusungit at napalunok pa siya. Gusto ko lang maglibot sa syudad bago ako umalis dito. Sagot naman ng binata na walang pag-alinlangan na sinabi iyon. Kinalmahan ni Freya ang sarili at tumayo ng maayos sa harapan ng binatang gusgusin pagmasdan. Umalis? Bakit? Saan ka pupunta? Tanong ng dalaga at napatingin siya rito. Napansin niyang nakatingin lang ito sa kanya at hindi man lang naiilang. Sa dead zone, para mas maging malakas. Sagot muli ni Beast habang nakatitig sa mukha ni Freya na nakakaramdam na naman ng pagkailang. Dead zone? Sa mga demons? Bahagyang nabigla si Freya nang marinig iyon. Pagkatapos noon ay niyaya niya si Beast na umupo sa isang pahabang upuan sa park para doon ituloy ang kanilang pag-uusap. Dito na nga nagkwento si Beast sa kanyang balak at sa suhestyon ni Ryzen sa kanya. Napatango na nga lang si Freya at naalala na isa ring demon si Beast at kung kapwa demon na magsasanay rito ay may posibilidad na mas maging malakas ito. Napakuyom na lang siya ng kamao at napatingin sa kanyang sapatos habang malalim ang iniisip. Paano ako lalakas kung nasa bahay si kuya? Gusto ko ring maging mas malakas. Hindi naman niya pwedeng hingian ng tulong ang kanyang ama dahil may malaki itong responsibilidad sa mundo. Lalo na nga't kakaharapin nila ang mas mapanganib na kalaban. Hindi niya alam kung paano mawawala ang takot sa kanyang kapatid na nakatanim na sa kanyang sarili. Hanggat nasa kanya ito, ay mananatiling may kahinaan siya at ito ay si Helio. Ito ang pumipigil sa kanya na mas maging malakas, na mas maging matibay. Napasulyap si Freya kay Beast na seryosong nakatingin sa mga ulap. Nakaramdam siya ng kakaiba sa binata magmula kanina. Marami na itong nasasabi sa kanya at hindi siya makapaniwalang nangyayari ito. Gusto niyang itanong kung okay lang ito dahil sa pagkamatay ni Speed, pero ayaw niyang sirain ang maaliwalas na imahe nito. Isang imaheng hindi pa niya nakikita nang makilala niya ito. Gusto ko ring maging mas malakas, Beast. Hindi pwedeng ikaw lang. Mahina pero seryosong winika ng dalaga. Magpalakas ka nga. Hindi ba't hinahamon mo ako sa isang tagisan? Sambit ni Beast na nagpakabog ng dibdib ni Freya. Parang may mali sa katabi niyang ito. Bakit ito ganito? Parang hindi talaga ito ang nakilala niyang lalaking walang pakialam sa paligid sa kanya. Hindi ka tanggap-tanggap na mabilis kitang mapapabagsak, Freya. Si Freya ay napalingon muli sa binata nang marinig iyon mula rito. Parang may mali sa kasama niya ngayon. Hindi ito si Beast. Masyado kaya yatang bilib sa sarili mo, Beast. Palagay mo sa akin. Basta-basta na lang magpapatalo sa tulad mo. Nakangisi namang winika ni Freya. Makikita mo, papakainin kita ng apoy ko.
Dagdag pa ng dalaga na napatingin sa binata na nakatingin din sa kanya. Isang naglalabang atmosfera ang biglang kumawala sa dalawa nang sandaling iyon na binasag ng isang magtitinda ng ice cream na biglang nagsalita sa tapat nila. "Ma'am, sir, bilhin na kayo ng ice cream. Pampalamig ng mainit ninyong ulo." Wika na nakasombrerong nagtitinda sa dalawa. Nakangiti pa nga ito nang mapatingin sina Beast at Freya rito. Manong dalawa. Sambit ni Freya at may kinuha ito sa kanyang bulsa na pera. Alam kasi niyang walang pera si Beast kaya ililibre niya ito at alam naman niyang hindi siya nito matatanggihan. "Heto po ma'am." Wika ng tendero sa lumapit na si Freya. Iniabot nito ang dalawang ice cream na nasa apa. Pagkatapos noon ay nagpasalamat ang nagtitinda sa dalaga. "Ice cream," wika ni Freya kay Beast habang iniaabot ng isa rito. Kinuha naman ito ni Beast at nagpasalamat sa dalaga. Napataas kilay naman si Freya nang marinig iyon. Kasabay noon ay ang pag-ihip ng hangin na biglang nagpangiti sa kanya nang makita ang masayang pagkain ng binata sa kanyang ibinigay. "Nagbago ka na nga, Beast. Naging isang normal na tao ka na. At masaya akong makita kang nagkaganyan." Mahinang sinabi ni Freya habang nakatingin dito. Masayang inubos ng dalawa ang ice cream. Pagkatapos ay napangiti si Beast nang hindi namamalayan nang maubos nito ang kanyang kinakain. Si Freya ay nakita iyon at naging dahilan iyon para bigla siyang pamulahan ng pisngi nang hindi inaasahan. Ang pagngiti ng binata, parang isang kayamanan na unti-unting naiipon sa kanyang utak. "Mag-iingat ka sa pagpunta mo sa dead zone, Beast." Binika ni Freya sa binata at napatingin tuloy ito rito. Si Beast ay biglang tumayo at tinapik sa balikat ang dalaga na ikinagulat nito. "Ikaw rin, Freya." Nabigla na naman si Freya sa inasal ni Beast at para siyang naging isang takuri na may lamang kumukulong tubig. Parang sasabog na siya na parang hindi. Subalit sa gitna ng kakaibang eksenang iyon ay bigla na lang may malakas na sigaw ang narinig sa parke sa hindi kalayuan mula sa kanila. "Tulong! Kinuha nila ang anak ko!" Bulalas ng isang ale habang nakatingin sa mga lalaking nakaitim na nasa kanyang harapan. Makikita nga rin sa paligid ang mga nakabulagtang individual na sinubukang labanan ang mga ito. "Huwag na kayong lumaban dahil sa pagdating ng mga demons dito ay sasanib kami sa kanila para samahan silang pamunuan ng mundong ito na puno ng mga mahihinang individual na kagaya ninyo." Wika ng isang balbasaradong lalaki na may malaking braso. Isa itong grupo ng mga nagtatagong kriminal. Nang malaman nga nilang totoo ang mga demons ay bigla silang naglabasan para maghasik ng kaguluhan. Naisipan din nilang kumampi sa mga demons kung sakali mang lumusob ang mga ito rito. "Itigil ninyo iyan." Mula naman sa itaas ay biglang lumapag ang isang hero ng Purif. Ang mga nanonood ng nangyayari ay napasigaw nang makita ang pagdating ng bayaning iyon. "Sino ka namang mokong ka?" tanong ng lalaking nagsisilbing pinuno ng grupo. Nilapitan niya ang nakasombrerong binata na may dalang baseball bat. Ang hero na si Batman. Nanliit nga lang ito nang malapitan ng lalaking nakaitim. Isang baguhang hero si Batman at nakilala ito dahil sa pagbabantay niya palagi sa parke. Ito ang palaging humuhuli sa mga snatchers at nanggugulo rito. Isang hero. Nakangiting wika ng binata at dito ay tinawanan siya ng mga lalaking nakaitim ng t-shirt. "Mas mukha kang bata kaysa sa isang hero," sabi ng lalaking kaharap nito. Subalit hindi nasindak ang hero bagkus ay nginisian pa niya ito at tiningnan ng seryoso sa mga mata. "Bakit hindi mo subukan?" Kumpiyansang tugon ng hero. Ang ability niya ay ang pagkakaroon ng malakas na braso na nagagamit niya sa paglalagay ng puwersa sa kanyang mga bisig. Sa oras na ihampas niya ang kanyang bat ay nakakagawa siya ng napakalakas na atake. "Sige ba bata?" sabi ng nakaitim at dito'y kumawala ang green nitong aura. Itinaas nito ang isang kamao nito at naging matinik iyon. Ang kanyang ability ay ang lagyan ng tinik ang kanyang katawan sa kanyang kagustuhan. Pumawala na rin ang green aura ni Batman. Dito ay ngumisi pa ito at buong lakas na inihanda ang kanyang mga braso na biglang umumbok ang mga laman. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang sandata at dito ay sabay na umatake ang dalawa.
Bumulusok ang kamao ng kalaban at gumalaw rin kaagad ang sandata ng hero. Subalit, nakaramdam si Batman ng pagkahinto sa kanyang paggalaw. Dahan-dahan siyang napatingin sa mga kasamahan nito at may isa roon ang nagliliwanag, ang blue aura. Isang pagnisi naman ang sumilay sa kalaban at buong lakas na sinuntok ang hero na hindi magawang makagalaw dahil sa isa niyang kasamahan. Tumama ang suntok niya sa mukha na naging dahilan para tumalsik ang mapulang dugo sa paligid. Sinalo ni Batman ang suntok na iyon at bumaon ng mga tinik sa kanyang mukha. Subalit nagulat ang lalaki nang nanatiling nakatayo ang hero sa kabila ng lakas ng kanyang suntok. Ramdam ni Batman ang sakit noon pero mas nangibabaw ang kagustuhan niyang maging matibay. Isa siyang hero at gusto niyang ipakita sa mga tao na magiging okay rin ang lahat. Dahilan iyon para lalo siyang i-cheer ng mga tao bilang pagsuporta. Pero alam niyang nasa limitasyon na siya dahil hindi siya makagalaw. Matigas ka, sambit ng lalaking kaharap niya at muling kumawala ang green aura nito. Susuntukin niya muli ang hero at sa pagkakataong ito ay sisiguruhin na niyang mas malakas ito na siguradong magpapatulog dito. Isang muling suntok ang ibinigay ng lalaki at napapikit na lang ang hero dahil wala na talaga siyang kawala rito, ngunit bago pa man tumama iyon sa mukha niya ay may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Gumuhit ang asul na apoy sa hangin at ang green aura ng malaking lalaki ay naglaho. Pagkatapos noon ay dalawang individual ang nilampasan ang nakaitim na lalaki. Sinundan iyon ng pagkawasak ng mukha ng kalaban dahil sa isang umaapoy na suntok at isang suntok na nababalot ng berdeng aura. Anong nangyari? Bulalas ng lalaki na biglang nagdilim ang paningin dahil sa pagkawala nito ng malay. Bumagsak ito sa harapan ng Batman at pagkatapos ay umihip ang hindi kalakas ang hangin sa paglitaw ng dalawang kabataan sa eksenang iyon. Mas malakas ang suntok ko. Sambit ni Freya na kasalukuyang nagliliwanag ang dilaw nitong aura. Napapaikutan din ng asul na apoy ang kinatatayuan nito. Nasa tabi naman ito si Beast na napangisi ng marinig iyon. Parang hindi naman, sabi ng binata na umuusok ang kanang kamao dahil sa kanyang ginawa. Kakaiba ang pakiramdam niya sa kanyang katawan dahil parang may nagbago na hindi niya maipaliwanag. Tumambad sa lahat ang dalawang estudyante ng Purif at napatingin sila kay Freya, ang anak ng fireman. Siya ang anak ni Kuro Manchester, sambit ng isa sa lalaking nakaitim na may buhat-buhat na isang bata. Pero sino ang kasama niya? Isang pulubi? Sabi naman ng isa. Huwag kayong matakot. Bulalas agad ng kasama nilang nagliliwanag ang blue aura, ang may abilidad na magpatigil ang paggalaw ni Numan. Papatigilin ko ang paggalaw nila at sabay-sabay ninyo silang sugurin. Dito ay isang malakas na hangin ang kumawala at nabigla si Freya nang hindi niya maigalaw ang kanyang sarili. Ganoon din si Beast na nagdidilim ang paningin nang maramdaman iyon. Nakita iyon ni Batman at kinabahan siya para sa dalawang kabataan, subalit nanlambot ang tuhod niya at bigla na lang bumagsak. Naramdaman ng kanyang katawan ang epekto ng suntok ng kalaban kanina. Sugurin ninyo sila. Sigaw ng lalaking pinahinto ang kilos ng dalawa. Dito nga ay kumawala ang mga aura ng mga kasamahan nito at nagtawanan. Para sa mga demons! Sigaw pa nila at tumakbo sila palapit kina Freya at Beast. Hindi ito maganda. Gigil na wika ni Freya na sinusubukang labanan ng puwersang pumipigil sa kanyang katawan. Magiging okay rin ang lahat. Sambit naman ni Beast na ikinatingin niya rito. Biglang kumawala ang silver nitong aura at sa isang kisap ng mata ay naglaho ito at nilampasan ng lahat ng mga papalapit na kalaban nila. Kumawala ang napakalakas na hangin at isang puwersa ang biglang kumalat nang lumitaw si Beast sa harapan ng lalaking nagpatigil sa kanilang paggalaw. Kasunod din noon ay ang isa-isang pagbagsak ng mga kasamahan nito dahil sa mga suntok na mabilis niyang ibinigay sa mga ito. Nagulat ang marami nang makita iyon, lalo na nang makita ang silver aura ng lalaking si Beast na nakaharap sa natitirang kalaban. Sino siya? Ang astig niya. Bulalas ng ilang mga bata sa paligid. Sino ka? Ito naman ang tanong ng natitirang kalaban sa grupong iyon. Umihip ang hangin at ang ngiti ni Beast ay sumilay sa labi nito.
Ako si Beast, ang magiging pinakamalakas na hero ng mundo. Kasunod nito ay ang pagpapatulog niya sa kalaban at ang pagkagulat ni Freya sa mga sinabi nito. Ika-88 kabanata. Pinabagsak ni Beast ang mga nanggulo sa park at kasunod noon ay ang pagsigaw ng mga batang naroon na astig daw ang ginawa nito. Ang mga taong ang nakasaksi sa nangyaring iyon ay nagulat dahil inakala nilang walang ibubuga ang lalaking ito dahil hindi maayos ang kasuotan ng binata. Subalit nagkamali sila. Naging madali ang pagtalo ni Beast sa mga ito nang mapalabas niya ang kanyang kakaibang kulay ng aura. Mas nagulat nga rin ang mga nakasaksi roon dahil ngayon lang sila nakakita ng ganoong uri ng liwanag mula sa isang individual. Mas lalong nagustuhan ng mga batang naroon ng binata nang marinig nila na gusto nitong maging pinakamalakas na hero sa mundo. Sa isip ng mga bata ay ang galing-galing ni Beast at kaya silang protektahan dahil sa ipinakita nito sa mga ito. Nagdatingan pa nga ang ibang heroes at hinuli ang mga nanggulong iyon. Pinusasa nila ang mga ito ng negator at pagkatapos ay isinakay sa kanilang malaking sasakyan para dalhin sa kulungan ng Purif City. Pinaglalapitan si Freya ng mga nasa parke habang ang mga bata naman ay kay Beast. Pasimpleng ang pinagmasdan ng dalaga ang reaksyon ng binata ng oras na iyon. Hindi tuloy niya na malayang napatitig na siya rito dahil sa aliwalas ng itsura nito. Ni hindi na niya naririnig ang mga tanong ng ilan sa kanya kung siya nga ba talaga ang anak ng fireman. "Kuya, ang galing mo, ano ang ability mo?" tanong ng isang maliit na bata kay Beast habang nakangiti. Ganon din ang tanong ng ilan sa kanya. Ano? Naalala ni Beast si Speed. Sinabi nitong absorb ang kanyang kapangyarihan. Absorb. Kaya kong higupin ang aura ng sino man. Pagkatapos ay ito ang gagamitin ko. Napawaw ang ilang bata nang marinig iyon. Pagkatapos ay ang silver aura naman ang itinanong ng mga ito at hindi na nga alam ng binata ang kanyang isasagot. Matapos iyon ay pinasalamatan sila ng mga naroon at pinalakpakan. Kasama na si Batman na naging okay na ang mga sugat dahil kay Freya. Si Beast nga ay naninibago dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ngayon lang niya ito naranasan at wala siyang ideya kung paano magre-react dito. Hindi ka sanay sa ganito, hindi ba, Beast? Mahinang tanong ni Freya sa binata na magsimula na mag-alisan ang mga tao sa paligid nila. Isa namang pagtango ang itinugon ng binata. Pwes, masanay ka na. Dahil sa oras na maging hero ka, ay mararanasan mo na iyan palagi. Sabi pa ni Freya at nagsimula na nga silang maglakad muli sa parke. Naging maayos na muli ang paligid at ang hangin ay muling umihip. Kasabay noon ay ang pagdating nila sa parte ng lugar na iyon kung saan maraming nakatambay na mga magkakasintahan. Hindi na malaya ni Freya na doon pala ang diretso nila habang si Beast ay wala namang kamalay-malay sa lugar na iyon. May mga maliit na upuan doon na nasa lilim ng hindi kalakihang puno. Sapat na nga ang yabong noon para bigyan ng magandang pwesto ang sino mang uupo roon. Naririnig din mula sa mga nakatagong speakers sa mga puno ang mahina ngunit tumatago sa pandinig na mga love songs dito. Maupo tayo. Sambit ni Beast at si Freya ay nagdilim ang paningin dahil sa paligid. Nakakita siya ng mga lalaki o babaeng nakahiga sa hita ng kasama nila habang nagkukwentuhan. Mayroon ding mga naghaharutan at may ilan pang ang sumisimple ng halik sa mga kasama nila. Napalunok na lang siya at nagpatuloy sa pagsunod sa binata. Dito nga ay umupo sila at bahagyang nahiya si Freya dahil sa oras na siya ay umupo ay siguradong magkakatabi sila ni Beast. "Bakit hindi ka umupo? May problema ba?" tanong ni Beast dito at si Freya ay agad na umiling at tinabihan ng binata. Isang buntong hininga ang ginawa ni Freya at narinig niya ng malinaw ang magandang musika ng lugar. Napalunok muli siya at pasimpleng sumulyap sa binatang kanyang kasama. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito sa lalaking ito
na kung tutuusin naman ay walang katating-dating o kaporma-porma sa katawan. Bumalik tuloy sa alaala niya ang mga sandaling nagkasama sila ni Beast sa Purif School. Ang sandali na nagkita sila sa ilalim ng punong maraming alitaptap at ang sandali sa pagsasanay nila kung saan ay ngumiti ito sa kanya para sabihin magiging okay rin ang lahat. Kasama na rin nga ang unang beses na pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nababaliw ka na, Freya. Sabi na lang niya sa sarili at napasandal siya ng maayos nang magsimulang magsalita ang kanyang kasama. Hindi ko pa kayang palabasin ang aura ko sa kagustuhan ko. Kanina, kusa na naman itong lumabas. Seryosong winika ni Beast habang nakatingin sa kanyang kanang palad. Si Freya naman ay napahinga ng maluwag nang marinig iyon. Dito nga ay sinabi niya sa binata na kung hindi ito lalabas sa pagkukonsentrate niya, maaari niya itong mapalabas sa sandaling gusto niyang magligtas ng sinuman. Pwede rin itong lumabas kung talagang kailangan mo. Hindi mo kailangang gustuhin dahil lalabas at lalabas ito kapag gusto mong matalo ang kalaban. Seryoso pang winika ni Freya na pinakinggan ni Beast ng mabuti dahil sa kagustuhan niyang matuto. Naalala ni Beast bigla ang mga sandaling lumalabas ang kanyang aura at tama nga ang dalaga. Isa pa, naalala niya nang masiyahan siya sa laban niya kay Legend, lumabas ito. Minsan lumabas din ito kapag sumisidhi ang kanyang damdamin. Tsaka Beast, alam kong magagawa mo iyan dahil hindi ba isa kang demon? Winika pa ni Freya na nagpalingon kay Beast sa kanya. Demon? Ako? Tanong ni Beast na hindi maisip kung totoo ba iyon o hindi. Tinaasa naman siya ni Freya ng kilay at seryosong pinagmasdan sa mata. Yap, hindi mo alam? Isa kang demon, Beast. Nakita ng dalawa kong mga mata ang sungay mo, ang itimong aura at ang pagtalo mo kay Sargus. Dahil kay Freya, nalaman ni Beast ang bagay na iyon. Dahil din doon, kaya maraming tanong ang binata na isinunod sa kanya matapos iyon. Natatawa na nga lang ang dalaga dahil walang kaalam-alam si Beast sa katauhan nito. Isa pa, alam ko rin namang hindi lahat ng demons ay masama. Mayroon pa ring mga tulad ninyo na pwedeng magligtas, kagaya ni Ryzen, ni Nang masabi ni Freya ang pangalang iyon ay biglang nagdilim ang paningin ni Beast. Dito na nga naalala ni Freya ang nangyari sa kaibigan nito. Naramdaman niya ang paglungkot ni Beast dahil doon, kaya naman tumayo siya sa harapan nito at itinunghay gamit ang malambot niyang mga palad ang nakayuko nitong mukha. Beast, magiging okay rin ang lahat. Kailangan nating magpatuloy, lalo na ngayong ang mga demons ay magiging kalaban na natin. Seryosong sinabi ni Freya sa binata. Naalala niya ang pag-iyak at lungkot nito sa dormitoryo. Gusto niyang yakapin ito ng mga sandaling iyon para iparamdam na lilipas din ang lungkot na iyon. Pero hindi niya kaya. Isang ngiti na lang ang ibinigay niya sa binata. Isang ngiti na napakabihira niyang magawa dahil wala siyang dahilan upang gawin ito. Ang madilim niyang buhay sa kamay ni Helio at ang mga masasamang sinasabi sa kanya ng ilan sa kanilang angkan ay hindi masayang mga bagay para sa kanya na anak ni Kuro Manchester. Ang babaeng nagmana ng blue flame nito na akala ng marami ay tunay na malakas. Lahat tayo ay may kahinaan, Beast, at ito rin ang magpapalakas sa atin. Malungkot ka ngayon pero isipin mo kung anong klaseng tao si Speed. Napaka-positibo at palaging may ngiti sa labi. Magiging masaya siyang makita ka kung nasaan man siya ngayon, Beast. Ikaw na isa ng maayos na individual, na isang malakas na bayani ng hinaharap. Ito ay ang mga salitang hindi niya kayang gawin para sa kanyang sarili. Mga salitang pampalakas ng loob para sa binata na hindi niya kayang gawin para sa pagbuti niya. Seryosong pinagmasdan ni Beast ang nakangiting si Freya. Ramdam niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang pisngi at malinaw niyang narinig ang mga sinabi nito. Hindi ganoon kabilis mawala sa sarili niya ang lungkot pero tama ang sinabi ng dalaga. Unti-unting sumilay ang kaunting ngiti mula kay Beast at sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang nagliwanag ng mahina ang kanyang silver aura. Kasunod nito ay ang pagpasok sa utak niya ng mga alaala ng dalaga. Ang malungkot at madilim na parte ng buhay ng dalagang nakangiti ngayon sa kanyang harapan. Sinasabing maraming abilidad ang tataglayin ng apo ng Demon Lord. At biglang gumana ito sa binatang si Beast.
makakaya niyang makakita ng pangyayari sa isang individual na kokonekta sa kanya sa pamamagitan ng paghawak. Hindi niya makikita ang lahat, pero may makikita siya na ilan na kusa na lang lalabas sa kanyang utak. Nakita ni Beast ang ginagawa ni Helio sa kanyang kapatid na si Freya. Ganoon din ang mga hindi magandang sinasabi ng marami tungkol sa pagiging babae nito. Ang kalungkutan at pag-iisa. Hindi malakas si Freya. May kahinaan din ito at kagaya niya. May lungkot din ito sa puso na hindi nito ipinapakita sa lahat. May takot din ito na hindi niya ipinapaalam sa lahat, maging sa kanyang amang si Kuro. Walang magliligtas kay Freya kung mananatiling lihim ito. Ang ipinapakitang ngiti ng dalaga kay Beast ay may lungkot na itinatago at nalaman ito ng binata. Kaya nga, agad na inalis ng binata ang kamay ng dalaga sa kanyang mukha at agad na tumayo. Bigla niyang niyakap si Freya nang hindi kahigpitan na kinabigla ng dalaga. Hindi ito dapat mangyari at lalong walang ideya ang dalaga kung bakit ginawa ito ni Beast. Hindi ka magiging malakas kung hindi ka magsasalita. Buksan mo ang isip mo, Freya. Ang ama mong si Sir Kuro lang ang makakatulong sa iyo. Mahinang winika ni Beast sa dalagang naguguluhan. Anong sinasabi mo? Wika ni Freya na mabilis na itinulak palayo si Beast. Dito ay seryoso siyang tiningnan ng binata at umihip muli ang hangin sa lugar na iyon. Nakita ko, Freya. Nakita ko ang ginagawa sa iyo ng kuya mo at kung ano ang nangyayari sa iyo sa bahay ninyo. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong malungkot ka rin at hindi mo kayang ipakita ito sa iba. Winika ni Beast na ikinabigla naman ni Freya dahilan upang mapaupo ito at mapayuko. Nakaramdam siya ng hiya sa binata dahil doon. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero alam na ng binata ang kanyang sikreto at hindi niya gusto ito. Ayaw kong malaman ito ng iba. Ayaw kong isipin nilang mahina ako. Wala nang nagawa si Freya kundi ang mapaluha, pero isang malakas na presensya ang bigla niyang naramdaman sa kanyang harapan. Kumawala ang silver aura ni Beast at sa pagtunghay ng dalaga rito ay nakita niya ang pagngiti ng binata sa kanya. Ang ngiting gustong makita ni Freya. Sa susunod nating pagkikita, hindi ba? Sabi mo, magiging malakas ka? Masyado nang naging madaldal si Beast habang kasama ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit, pero kusa na lang siyang napapasalita para rito. Sabihin mo sa ama mo ang totoo dahil siya lang ang makakatulong sa iyo. Isa pa, ayaw ko namang madali kung matalo ang maangas na babaeng may asul na buhok. Pagmamayabang pa ni Beast sa dalaga. Dito na nga nanginig ang labi ni Freya at napatawa ng bahagya. Tumayo ito at nginisian si Beast. Hindi sa iyo bagay ang kadaldalan mo, Beast. Hindi ko rin gusto ang pagbabago mong iyan. Dahil nasanay ako sa dating ikaw, pero sabi ni Freya at kumawala ang hangin sa paligid na sinabayan ng paglabas ng kanyang dilaw na aura. Ang mga nasa paligid nga ay nabigla dahil doon at ang iba ay agad na lumayo. Salamat. Ayaw kong matalo mo ako kaya ipinangako ni Freya sa sarili niya na sa pag-uwi niya ay sasabihin na niya sa kanyang ama ang totoo, ang lahat ng lungkot niya at ang lahat ng hindi magandang ginawa sa kanya ng kanyang kuya Helio. Gagawin ko ito para sa sarili ko at para sa iyo, Beast. Sigaw niya sa kanyang sarili at pagkatapos ay nagpataasan ng aura ang dalawa. Pinaglaban nila ang kanilang mga pwersa hanggang sa napatawa na nga lang si Freya dahil pinipigil ni Beast ang pagngiti nito sa ginagawa nila. Napatingin na nga lang si Beast sa asul na langit ng oras na iyon. Bigla niyang naalala si Speed. Ang sinasabi nitong saya. Ganito ba maging masaya, Speed? Napasulya pa si Beast sa pagtawa ni Freya na ngayon lang niya nakita. Napakagaan noon at napakaaliwalas pagmasdan. Kinahapunan ay dinala na ni Ryzen si Beast sa Dead Zone sa tulong ng teleporter ng Demon Hunters na si Sion. Sa pagtapak nga ni Beast sa loob ay isang napakabigat na pressure ang nagpadapa kaagad sa kanya. Napakadilim din ang paligid at ni isang liwanag ay wala siyang makita. Nahihirapan din siya sa kanyang paghinga at pakiramdam niya ay walang hangin dito. Si Ryzen naman ay kumawala kaagad ng itim na aura. Sumuloy ang mga sungay nito at nagliwanag ang pula niyang mga mata. Inaasahan na niyang itong mangyayari kay Beast
Ito ang lugar ng lahi nila. Ang lugar na tanging malalakas lang ang makakatagal. May malakas ng gravity rito at napakabigat ng pressure dahil sa aura ng mga demons na nasa hangin. Isa pa, tanging ang mga mata ng demons ang nakakakita sa kadilimang ito at ang normal na mata ay tila bulag dito. Ito beast ang dead zone. Palagay mo ba, kakayanin mong mamalagi rito para maging malakas? Seryosong winika ni Ryzen habang nakatingin sa nakadapang si Beast na hindi na gumagalaw. Kung hindi mo mapapalabas ang demon power mo, ay mananatili kang ganyan. Sa lugar na ito ay higit pa sa normal ang bigat ng paligid at bulag ka kung hindi mo magagamit ang pula mong mga mata. Dagdag pa ni Ryzen, naalala nga niya ang nangyari sa paglalaho ng Coliseo nang salakayin ng Purif ng mga demons ni Sargus. Kung sa normal na paligid ng dead zone iyon dinala ni Sargus, ay siguradong marami na ang namatay sa mga iyon. Pero dahil sa gagamitin nila ang mga iyon bilang kampon, ay gumamit sila ng kapangyarihang nagpapahina sa gravity at pressure sa paligid. At kabaligtaran ito ng nararanasan ni Beast ng oras na iyon. Pinunong Ryzen, kaya ba ng kasama ninyo ang lugar na ito? Tanong ni Sion na tahimik na pinagmamasdan ng hindi pa rin gumagalaw na si Beast. Kung gusto niyang maging malakas ay kakayanin niya. May kalakasang winika ni Ryzen at pagkatapos ay naglakad na ito patungo sa kanilang kuta na pawang mga itinayo lang na mga kubol dahil palipat-lipat sila ng lugar dito sa dead zone. Hihintayin kita Beast. Kailangan mong maging malakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon ay naglaho na sina Ryzen at Sion. Naiwan si Beast na tila nasa kawalan. Walang makita, walang magawa. Ang katawan ni Beast ay biglang umumbok dahil nilabanan niya ang bigat ng paligid gamit ang kanyang pisikal na lakas. Dito ay dahan-dahan siyang gumalaw at dito na nga unti-unting pumintig ang kanyang silver aura. Buong lakas siyang tumayo at ramdam na ramdam ng katawan niya ang bigat. Parang babagsak muli siya pero nilabanan niya. Isa pa, wala rin siyang makita, subalit napakuyom siya ng kamao at napangisi. Parte ito ng pagsasanay at ito ang kailangan ko. Sambit ni Beast sa sarili at dahil wala siyang makita ay wala siyang aasahan kung hindi ang kanyang pakiramdam na sinanay na ng madilim na kagubatang kanyang tinirhan sa Purif. Napasigaw pa siya nang magsimula na siyang maglakad. Naramdaman nga niya ang presensya ng isang malakas na individual sa hindi kalayuan. At ito ang kanyang sinundan para makaalis sa kanyang kasalukuyang kinatatayuan. Samantala, sa maliwanag namang bahagi ng mundo, isang araw bago pasukin ng mga heroes ang dead zone, isang syudad ang bigla na nang nawasak sa isang iglap dahil sa isang oni na ipinadala ng Demon Lord dito. Nabalot ng takot ang mundo dahil doon at ang napipintong pagsalakay na pinlano sa Heroes Assembly ay maaaring hindi matuloy dahil dito. Marami ang namatay at marami ang nasugatan sa biglaang ataking iyon. Ang natitirang 7 syudad ay nagdeklara ng pangkalahatang emergency na naging dahilan para mas kabahan ng marami. Iniba nila ang kanilang plano. Winika ng isang individual sa Lost City matapos kumalat ang balitang nangyari. Kailangan ko nang sanayin kaagad si Speed. Kailangang maging malakas ka sa loob ng isang araw. Seryosong winika ni Panther at pagkatapos ay pumasok na ito sa loob ng gusaling pagmamay-ari niya upang kausapin ang binatang kanyang nais palakasin. Ayon sa balita, ang pinakamalakas na syudad na Hulk City ay binura sa isang iglap ng isang malakas na demon, ang Oni na si Mercury ng Samael Legion. Ika-89 na kabanata. Sa pamamagitan ng isang napakalaking bola ng itim na enerhiya, nagawa ng Oni na nagmula sa Samael Legion na burahin sa isang kisap ng mga mata ang pinakamalakas na syudad sa mundo na Helks. Makikita pa mula sa itaas ang naglahong syudad. Ito ngayon ay puro lupang nauka na lamang at makikita ang pag-angat ng mga bakal na nakabaon sa lupa na nagsilbing pundasyon sa anumang dating bahay o gusaling nakatayo rito. Maraming ang buhay ang nawala at karamihan sa mga ito ay walang kamalay-malay sa mangyayaring iyon.
Ang kalangitan sa buong syudad ng Helks ay nababalot ng napakakapal na maitim na ulap at ni isang liwanag ay walang makapasok dito. Panay rin ang kulog at kidlat sa bawat lugar. Ganon din ang pagragasa ng malalakas na hangin sa buong syudad. Kagaya ng utos ng Panginoon, tatakutin namin kayo upang mabawasan ang tapang na inyong ipapakita sa amin. Mahinang winika ng isang nilalang na lumilipad sa itaas ng mga oras na iyon. Nakasuot ito ng itim na balabal at nakatakip din ang ulo nito. Nakasuot din ito ng isang itim na maskara at isang butas lang ang makikita rito, ang kaliwang mata nito. Makikita naman ang dalawang sungay nito na tumatagos sa harang ng mukha nito. Napangisip pa nga ang demon na iyon nang maramdamang may ilang nakaligtas sa ginawa niya kaninang pagbura sa lugar na nasa kanyang ibaba. Karamihan sa mga iyon ay may taglay na pulang aura at ramdam niyang hindi dapat maliitin ang mga nagtataglay noon. Hindi katanggap-tanggap ang nangyaring ito sa syudad ng Helks. Mahinang winika ng isang lalaking wasak ang pangitaas at ang natira na lamang ay ang maong nitong gulagulanit. Wala na rin itong sapin sa paa at mahahalatang tinamaan siya ng napakalakas na pagsabog kanina sa lugar. Pero sa kabila ng pinsalang tinamo niya ay nagawa pa rin niyang makatayo at pagliwanagin ang kanyang pulang aura. Katulad ng mga nanatiling buhay rito, isa rin siya sa mga nakaligtas. Kung ganoon, ito pala ang isang demon na sinasabing umatake sa Purif City. Sambit naman ng isang lalaking naninigarilyo sa hindi kalayuan. Makikitang bigla na lang naabo ang hawak nitong Yossi dahil sa pagsabog at wasak na rin ang kasuotan nito. Nagliliwanag din ng sobra ang kanyang pulang aura habang nakatingala sa itaas. Ang mga individual na nakaligtas sa Helks ay ang mga malalakas na heroes ng syudad na ito. Malaking bilang ng mga malalakas na bayani ay narito at ito ang dahilan kung bakit ito ang pinakamalakas sa 8 cities ng mundo. Nilinis ko na rin ang may hinang demons na nahuli ninyo rito. Wika pa ng demon na nagngangalang Mercury habang nakatingin sa bawat isang nakaligtas sa pagsabog na kanyang ginawa. Mabilis niyang binilang ang mga ito at nalaman niyang nasa 100 mahigit ang mga ito. Kung ganoon, kayo pala ang matitibay na nilalang sa lugar na ito? Interesante. Dagdag pa nito. At pagkatapos ay kumawala ang napakalakas niyang itim na aura. Ipinaramdam niya sa lahat ang nakakatakot niyang presensya at pagkatapos marahan niyang iginalaw sa hangin ng kanyang mga daliri sa kanan niyang kamay. Darkfield Hell. Bulalas ng oni at isang malakas na puwersa ang kumawala mula sa kanyang aura. Kasabay nito ay ang paglakas ng pressure sa buong lugar. Sa lakas noon ay napapikit ang lahat para labanan iyon at nang imulat nila ang kanilang mga mata ay nasa ibabaw na sila ng mga nakalutang na tipak ng bato sa ibabaw ng kumukulong lava. Napakainit sa lugar na iyon at napakalakas na pressure ang dulot ng napakalakas na aura ni Mercury rito. Naramdaman kaagad ng lahat ito at buong lakas nilang nilabanan iyon gamit ang kanilang mga pulang aura. Sa nasa 100 heroes na naroon, ang masasabing pinakamalakas base sa rango ay ang number 6 na si Zeus. Ang hero na gumagamit ng kidlat at binansagang lightning. Narito rin ang number 10, 13, 14, 15 at 20, 21, 22 at 23 sa rankings. Ang karamihan din sa mga heroes na narito ay pasok sa top 100 ng mundo. Subalit ang bilang bang ito ay makakayang talunin ng isang malakas na demon at oni ng Demon Lord? Makakaya ba nilang matalo ito kung sa lugar na ito ay napaka makapangyarihan ito? Total, mas marami kayo sa akin. Gagamitin ko na ang abilidad ko para masabayan ang dami ninyo. Wika ng demon at bigla na lamang lumabas mula sa katawan nito ang napakaraming kawangis niya. Dumami siya ng dumami hanggang sa maging katulad na niya ng bilang ang mga nasa ibabang mga taga-Helks. Ito pala ang demon. At mukhang malakas nga ito tulad ng mga nakasulat sa libro. Nakangising winika ng lalaking si Zeus na nababalot ang katawan ng pulang aura at kuryente.
Wala rito ang number 1 at number 2 heroes na taga-Helks din. Kaya sa pagkakataong ito, kami ang babawi sa isang ito para sa mga inosenteng namatay kanina. Sabi pa nito sa sarili at kumuyom ang kamao nito habang nakatingin sa maraming lumilipad na demon sa itaas. Sa kabila ng lakas na ipinakita ng kalaban ay hindi siya nasindak. Bagkus ay wala siyang pag-aalinlangan na inatake ang mga ito gamit ang isang napakalaking tira mula sa itaas. Mula sa itaas ay isang napakalaking bola ng kuryente ang biglang lumabas at lumaki iyon ng lumaki at pagkatapos ay sumabog ito bigla kasama ng napakaraming kalaban sa itaas. 1 million volts, lightning strike, sigaw ni Sus at nagliwanag ang paligid dahil sa atake niyang iyon. Kasabay nito ay ang paglakas ng loob ng lahat ng naroon sa ipinakita ng number 6 hero. Kumawala ang napakalakas na hangin at pagkatapos ay ngumisi si Sus at lumipad sa itaas para pagmasdan ng kanyang mga kasamahan. Magiging okay rin ang lahat. Mga heroes tayo at matatalo natin ang kalaban nating ito. Nakangiting winika ni Sus sa lahat na nagpasidhi ng kanilang mga puso't damdamin. Kaya nilang manalo. Kung nagawa ito ng Purif City, alam nilang magagawa rin nila ito dahil mga bayani sila. Para sa mga inosenteng namatay, tatalunin namin ang demon na ito. Ito ang nasa isip ng lahat at kasabay nito ay ang pagkawala ng kanilang mga pulang aura na siyang lumaban sa itim na kapangyarihan ni Mercury. Nagulat naman ang Oni sa napakalaking ataking binitawan ng isa sa kanyang mga kalaban. Ang pagkagulat niya sa likod ng maskara ay dahan-dahang nagbago hanggang sa ito'y maging isang pagngisi ng isang nakakatakot na nilalang. Parang magiging masaya ito. Mahinang sambit ni Mercury at pagkatapos ay bumulwak ang napakaitim na enerhiya mula sa katawan nito. Laking gulat ni Speed nang muli niyang makita ang liwanag. Nabigla siya nang muli siyang makahinga. Ang huli niyang naaalala ay ang pagbaon sa kanya ng mga espada ng isa sa mga puppet ni Sargus. Akala niya ay patay na siya subalit napabangon siya upang ito'y kumpirmahin. Tumambad sa mga mata niya ang ilang mga individual na hindi siya pamilyar. Mabilis siyang napatingin sa kanyang kinalalagyan at napalundag siya mula rito nang makitang isa itong kabaong. Nasaan ako? Tanong ni Speed na hinawakan pa ang kanyang likod upang malaman kung siya ay may sugat. Isang pagtawa naman ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran habang para siyang sira na kinakapa ang bawat bahagi ng katawan niya. Kumusta Speed? Ito ang narinig ng binata na kaagad na nilingon iyon. Dito ay nakita niya ang isang may edad ng lalaki na kasalukuyang nakaupo at may hawak na bote ng isang alak. Sino ka? Sino kayo? Gulong-gulo pa si Speed na hindi alam ang nangyayari. Nasa Purif pa rin ba ako? Langit na ba ito? Si Panther nga ay napatayo na lang at mabilis na inilapag ang bote ng alak na kanyang iniinom. Nilapitan niya si Speed at isang malakas na suntok ang kanyang ibinigay sa sikmura nito. Walang kahanda-handa si Speed sa bagay na iyon. Buong-buo niyang sinalo iyon na naging dahilan ng kamuntikan na niyang pagsuka. Pakiramdam kasi niya ay maiiluwa niya ang laman ng kanyang sikmura dahil doon. Huminahon ka. Wika ni Panther na biglang nabalot ng itim na aura ang katawan na ikinaatras ni Speed. Isa kang demon? Dahan-dahan namang lumiit ang katawan ng lalaki hanggang sa nabigla na lang si Speed nang ito'y maging isang itim na pusa. Humuni ang pusang iyon at tumalon sa balikat ni Speed. Dinilaan nito ang pisngi ng binata na muling naguluhan. Ang pusang nakita niya. Napakalakas ng kanyang pakiramdam na ang pusang ito ang inalagaan niya noon. Ang pusang bigla na lang naglaho nang magkakilala sila ni Beast. Bigla rin niyang naalala si Beast dahil doon at napaisip siya kung anong nangyari sa laban nila sa mga demons na pinamunuan ni Sargus. Ligtas ang Purif City at ligtas si Beast. Nabigla si Speed nang magsalita ang pusang nasa balikat niya. Pero ikinalma kaagad niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Ngayon pa ba siya magugulat sa mga ganito?
Siya nga ay isang demon, kaya dapat ang mga ganitong bagay ay hindi na maging bago sa kanya. Ikaw iyong pusa ko dati, hindi ba, Panther? Nakangiting tanong ni Speed sa pusang nasa balikat niya na hinahaplos niya ang ulo ng oras na iyon. Ako nga, naaalala mo pa pala ako, meow. Wika ng pusa na may kahinaan at pagkatapos ay tumalo na ito sa harapan ng binata. Bumalik ito sa dating anyo nito at pagkatapos ay yumuko ito kasama na ng mga kasamahan nito na ikinagulat ni Speed. Masaya akong buhay ang mga anak ni Prinsesa Riona. Sabi ni Panther na hindi maiwasang matuwa habang nangingilid ang luha sapagkat nananatiling may pag-asang mangyari ang nasa propesiya. Mas lalong naguluhan si Speed sa kanyang nasaksihan sa loob ng jet na sinasakyan niya. At nang tumunghay si Panther ay dito na niya pinaupo ang binata. Ikinuwento ni Panther ang mga dapat malaman ng binata tungkol sa pagkatao nito. Napangiti si Ryzen nang maramdaman ang pagpasok ni Beast sa kanilang kuta. Hindi niya akalaing makakarating ang binata rito nang hindi man lang nagiging demon. Isa pa, dito niya napatunayang malakas talaga ang katawan nito sapagkat nagawa nitong tiisin ang mabigat na gravity sa lugar na ito. Maligayang pagdating sa kuta ng Demon Hunters, Beast. Winika ni Ryzen matapos salubungin si Beast na kasalukuyang nagliliwanag ang taglay na silver aura. May mga demons din ang nakita ang pagdating ng panauhin ng anak ng kanilang pinuno. Inilatis nga nila ito at wala naman silang naramdamang kakaiba sa binata bukod sa kulay ng aura nito. Anong gagawin niya rito, Ryzen? Tanong ng isang matandang demon na may hawak na tungkod. Pupunta siya kay ama upang ito ang magsanay sa kanya. Sagot ni Ryzen habang nakatingin kay Beast na batid niyang hindi pa rin sila nakikita dahil sa kadiliman ng paligid para sa normal nitong mga mata. Ang mga demon sa paligid ay napatingin bigla kay Beast at tinitigan nila ito ng mabuti. Hindi ko papayagang makalapit siya kay pinuno, sabi ng isang binatang demon na halos matanda lang ng ilang taon kay Ryzen. Nakahubad ito ng damit at nababalot ng marka ang katawan. Bilang bantay ng kuta, hindi namin papahintulutan ng lalaking iyan na makarating sa ama mo. Dagdag pa ng demon na iyon na tumayo sa daraanan ng binatang si Beast. Si Ryzen naman ay inaasahan na ang asal ng mga kasamahan niya sa oras na malaman nila na pupunta si Beast sa kanyang amang si Lucifer. Isa pa, walang alam ang mga ito na ang binatang panauhin niya ay ang tumalo sa isa sa mga oni ng Demon Lord. Ikaw tagalabas, hindi kita papahintulutan na makarating kay Pinunong Lucifer. Kailangan naming masigurong ligtas siya bago ang araw ng paglalaban ng dalawang panig. Wika ng demon na ito, isang demon na tirik ang buhok at matipuno, nagngangalang Matros at isa sa mga malalakas na alagad ni Lucifer sa Demon Hunters. Beast, upang makarating ka kay ama, kailangan mong talunin ang nasa harapan mong demon. Winika naman ni Ryzen na kampanteng-kampante na mananalo si Beast. Sigurado ka ba, Ryzen, sa gusto mo? Hindi niya tayo nakikita. Isa pa, hindi ako magdadalawang isip na kitilin ang kanyang buhay. Sabi naman ni Matros na bumulwak kaagad ang malakas sa black aura. Mas namula ang mga mata nito at mararamdaman ang paglakas ng presensya nito. Napakuyom naman kaagad si Beast ng kamao nang maramdamang may hahadlang sa kanyang nais na pagpunta sa malakas na presensyang kanyang nararamdaman. Narinig din niya ang winika ni Ryzen at gustuhin man niyang sumagot ay inireserba niya ang kanyang lakas sa isa pang malakas na demon na nasa kanyang daraanan. Kahit na nahihirapan si Beast sa kanyang pagkilos dito sa Dead Zone, mas nangibabaw naman ang determinasyon niyang mas maging malakas at matuto sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sigurado ka ba talaga, Ryzen, na ilalagay mo sa bingit ng kamatayan ang buhay ng iyong panauhin? Muling pagtatanong ni Matros sa binatang nagsimula ng lumayo mula sa dalawa. Napukaw na rin nga ang atensyon ng iba sa nangyayari sa entrada ng kanilang kuta. Ilang mga demons na rin ang naglabasan upang saksihan ang nagaganap sa parteng iyon. Tagalabas, kung mabubuhay ka sa gagawin ko,
Sasamahan pa kita sa pagpunta sa aming pinuno. Seryosong winika ni Matros at biglang humaba ang mga kuko nito at naging talim ng isang matalas na punyal ang bawat isa roon. Si Beast naman ay kalmadong inihanda ang kanyang sarili. Hindi mo ako mapipigilan. Dahil kung ang kamatayan ko ang magpapahinto sa kagustuhan kong maging bayani, hindi ko hahayaang mapatay mo ako rito. Wika ito ni Beast sa kanyang sarili na biglang narinig ni Matros sa kanyang isipan. Sa iyo ba nagmula iyon? Kung ganoon, isa ka palang demon tulad namin. Kung sasali ka sa grupo, kailangan mo pa rin makaligtas sa kamatayang ihahatid ko. Bulalas ni Matros at kumawala ang napakalakas na hangin mula sa kanyang mga paa. Kasabay nito ay ang paglalaho niya. Napakabilis niya at binigyan ng isang malakas na atake ang nahihirapang gumalaw na si Beast. Isang manipis na guhit ang lumampas sa katawan ni Beast ng oras na iyon. Kasunod noon ay ang paglitaw ni Matros sa likuran nito na agad na ikinawala ng napakalakas na hangin. Napakalakas din ang pwersang inilabas ng ataking iyon na naramdaman sa buo nilang kuta. Patay na ang panauhin, wika ng ilang demon sa nakasaksi sa ginawa nang nagdidilim ang paningin na si Matros. Subalit, nagulat ang lahat nang magsimulang maglakad si Beast na seryosong nakatanaw ang walang nakikitang mga mata sa direksyon ng kuta ng kanilang pinunong si Lucifer. Kasabay noon ay ang pagbagsak ni Matros sa likuran na ikinangisi ni Ryzen. Sa kabila ng bigat ng pakiramdam ni Beast sa lugar na ito, nagawa pa rin niyang bigyan ng malakas na suntok sa sikmura ang demon na umatake sa kanya nang hindi nakikita ng mga nanonood dito. Dahil sa pagsasanay na palagi ang ginagawa ng binata sa paglaki nito, ang kanyang instinct ay mas nagagamit sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kusang gumalaw ang mga paa niya sa pagsugod ni Matros at kahit wala siyang nakikita ay malakas ang kutob niyang mabibigyan niya ang kalaban ng isang solidong suntok. Hindi mo ako mapipigilan sa kagustuhan kong matuto't lumakas, wika ni Beast sa sarili nang lampasan ng mga demons na nanonood sa lugar na iyon. Kasunod nito ay ang mas lalong pagkawala ng silver nitong aura na nagpaliwanag sandali sa lugar na iyon. Mula naman sa loob ng pinakamalaking kubol, makikita ang isang pagngisi mula sa isang may katandaan ng demon. Nagliyab din ang pulang mga mata nito matapos makita ang ginagawa ng panauhing dinala ng anak niya rito. Siya pala ang pumatay kay Sargus. At siya rin pala ang nawawalang anak ni Prinsesa Riona. Ang kinatatakutan mong propesiya, Magnus, ay muling uusad dahil narito na siya sa Dead Zone. Yumanig na lang bigla ang buong kuta ng mga demon hunters nang magalak si Lucifer sa pagdating ng binatang nagngangalang Beast sa kanyang kuta.